Hello everyone. Sa video ito, iyo matutumayan ang mga kababalaghan sa likod ng mga kwentong alamat ng iyong Kuya Masyong. Dahil nalalapit ang araw ng mga sumakalbilang buhay, aking ikukwento sa inyo kung saan nagmula ang kandila at papaano ito nagsimula. Ito po, manuwid kayo. Ang alamat ng kandila. Noong unang panahon, takot na takot ang mga tao sa tuwing papalubog ng araw, sapagkat wala nang magsisilbing liwanag sa kanilang kapaligiran. Ipinagbabawal naman ng kanilang pinuno na si Datu Guman ang pagtutroso o ang pagsusunog ng punong kahoy upang gawing apoy, dahil lubos itong nakapipinsala ng kalikasan. Kaya nakasanayan na nilang matulog kaagad sa tuwing papalubog ng araw. Si Datu Guman ay may anak na nananalang Nila. Mahigpit si Datu Guman kay Nila. Walang lalaki ang nagtatangkang makalapit sa kanyang anak na dalaga. Subalit isang araw, isang lalaki mula sa kabilang nayon ang nabighani sa angking ganda ni Nila. Ang binatang ito ay si Kad. Isang araw, habang wala si Datu Guman, napahanap ng pagkakataong lumapit si Kad kay Nila. Nagkausap ang dalawa. Nagkamabutihan at nagbahagi ng kani-kanilang karanasan sa buhay. Ito rin ang naging simula na madalas nilang pagtatagpo sa tuwing sasapit na ang gabi at natutulog na ang lahat. Ito lamang ang pagkakataon nila upang makapiling ang isa't isa. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakakita sa kanilang dalawa. Mabilis na umabot kay Datu Guman ang balita. Kinabukasan, kaagad na pinatawag ng Datu si Kad. Pinabugbog at ipinatapon. Nakita ito ni Nila at kaagad na tinamayan ng kawaawang kalagayan ng kaniyang kasintahan. Ginamot niya at inalagaan si Kad. At kahit nag-aalaman ay kinausap niya ang amang Datu. Ani Nila, mahal ko si Kad. Wala kang mapapala sa lalaking iyan. Isa lamang siya mahampas lupa, ang tugon ng kanyang ama. Handa akong gawin ang kahit ano upang matanggap ninyo ang aming pag-iibigan. Pagmamakaawa ni Nila sa kanyang ama. Matatanggap ko lamang ang inyong pag-iibigan kung gagawa kayo ng isang bagay na magsisilbing liwanag sa tanan sa tuwing sasapit ang gabi. Ang wika ni Datu Guman. Wala namang magawa si Nila at wala rin siyang kamalay-malay tungkol sa balak
ng amang dato na ipapatay ang kanyang kasintaang si Kad. Nalaman na lamang niya ang pangyayari ito nung umabot sa kanya ang balitang natagpuan patay ang kanyang pinakamamahal na kasinta. Labis ang hinagpis na nadama ni Nila habang kalungkalong ang katawan ni Kad. Lubos siyang nagalit at sumigaw. Ama, hindi ko kayang gawin ang bagay na inyong hinihiling na magsisilbing liwanag sa dilim. Ngunit wagas ang pag-ibig ko kay Kad. Pagkatapos ng nakakakilabot na pahayag na yun ni Nila, ay kadyat niyang kinitil ang kanyang sariling buhay. Iyan po. Dito po muna natin tatampusin o hihinto ang ating alamat ang pagbabasa ni Kuya Masyong. Subaybayan po ninyo kung ano ang nangyari kay Nila at sa kanyang kasintahang si Kad. Hanggang bukas sa mga kwentong maalamat ng inyong Kuya Masyong. Hanggang sa muli.